And this is about Jesus healing, no? Si Jesus ay nagpagaling ng anak ng isang opisyal ng gobyerno. So, even sa panahon natin ngayon, di ba? May mga pagkakataon na ang ilan sa mga anak ng mga government officials, mga government leaders, or even military officers, meron mga pagkakataon na ilan sa kanilang mga miyembro ng pamilya, it could be one or two of them, nagkakaroon ng malubhang karamdaman. And we are going to look at the story of this Jesus Christ healing, no? Pinagaling ng Panginoon ang anak ng isa sa mga opisyal ng gobyerno nung kanyang kapanahunan. So let us ask the Lord for His guidance and ang kanyang wisdom sa atin as we come into His Word. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat at muli nagpapasalamat kami sa inyo sa pagkakataon at patuloy na kalayaan, Panginoon, for us to be able to study and learn from your word. Salamat po, Panginoon, na meron kaming privilege that we are enjoying, unlike in other nations, Panginoon, where the preaching of the word, where the studying of the word ay pinagbabawal. But thank you, Lord, sapagkat kami ay meron pa rin kalayaan na ito. And so iniling po namin, Panginoon, na patuloy kang mangusap sa amin, patuloy mo po kaming turuan, encourage, bigyan ng inspirasyon. At the same time, Panginoon, ay patuloy mong baguhin ang aming mga buhay. Marami pong salamat sa inyong mga salita na nagsisilbing ilaw at lampara ng aming mga buhay. Nawa ay aming mabuksan ang aming mga puso, ang aming mga isipan, so that we can receive your word this afternoon. We thank you and bless you and honor you today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ang ating text ngayong hapon can be found in John chapter 4, verses 46 to 53. Ayan. So, nandyan ang ating teksto and para sa kapakanan ng mas marami sa atin, ay we will be reading from the Tagalog version, and we also would like to encourage, of course, si Kuya Jeff and si Shushen, either to read it in English or in Mandarin. But for now, we'll be reading it in Tagalog. Okay? Pwede ba natin basahin ng samahan niyo ako in reading from the Word of God, no? At mula sa inyong mga screen. Okay? Verse 46, ang sabi rito, muling bumalik si Jesus sa bayan ng Cana sa Galilea, kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Doon ay may isang opisyal ng pamahalaan na ang anak na lalaki ay may sakit at nasa Capernaum. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Nakiusap siya kay Jesus na pumunta sa Capernaum at pagalingin ng anak niyang nag-aagaw buhay, no? So grabe na to, no, yung condition ng anak niya, para malapit nang mamatay, no, agaw buhay na. Verse 48, sinabi ni Jesus sa kanya, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at kababalaghan, hindi kayo maniniwala sa akin. Sumagot ang opisyal, sumama na po kayo sa akin bago mamatay ang anak ko. Okay, verse 50, sinabi ni Jesus sa kanya, pwede ka nang umuwi, magaling na ang anak mo. Naniwala ang opisyal sa sinabi ni Jesus at umuwi siya. Habang nasa daan pa lang ay sinalubong na siya ng mga alipin at sinabi sa kanya na magaling na ang anak niya. Kaya tinanong niya kung anong oras, no? Anong oras ito gumaling? Sumagot sila, kahapon po na mga alauna ng hapon ay nawala na ang lagnat niya. Naalala ng opisyal na ng oras na yon ay sinabi sa kanya ni Jesus na magaling na ang anak niya. Kaya siya at ang buong pamilya niya ay sumampalataya kay Jesus. So, ito ang isang maikling account o istorya kung saan si Jesus Christ has this encounter, nagkaroon siya ng encounter with a Roman official. At nakita nga natin dito na yung anak ng opisyal na ito ay merong karamdaman, at ayon sa description of what we have just read, ito ay nag-aagaw buhay na. So parang sabihin natin, ito ay 50-50 na. No? So like what I said a while ago,
Ang unang himala that was performed by the Lord Jesus Christ in the book of John ay yung nangyari niya sa Cana sa Galilea, sa isang kasalan where He turned the water into wine. And then dito naman sa binasa natin in John chapter 4, itong mga talata na ating binasa ay nagtala ng pangalawang himala na ginawa niya sa Galilea. Sabi ko nga sa inyo, marami na after this miracle of turning the water into wine, marami pa siyang ibang himala na ginawa pero hindi sa Galilea. So ito yung pangalawang ginawa niya sa Galilea kung saan ito na yung pinili ni Jesus na maging lugar kung saan siya permanenteng maninirahan, siya ay permanenteng magiging home base niya. Kaya doon naganap ang ikalawang himala, no? And as we mentioned a while ago, hindi ito ang pangalawang miracle niya, kundi ito ang pangalawang ginawa niya sa lugar ng Galilea. Pero aside from Galilea, marami na. Kaya sabi dito sa John 2:23, many believed in His name when they saw the signs that He was doing. So sabi dito, marami mga tao ang sumunod sa Kanya, marami mga tao ang humanga at naniwala sa Kanya when they saw, nung nakita nila ang iba't ibang mga palatandaan o iba't ibang mga himala that Jesus Christ performed before them. So, dito sa binasa natin sa text natin ngayon in John chapter 4, the royal official mentioned here was not actually identified. Hindi natin alam, no? Hindi binigyan ng pangalan kung sino to o hindi binigyan ng particular na rango, but somehow, sabi rito, he was a royal official. And most likely a Roman official. No? Pag sabi nating Romano, of course, hindi siya isang Israelita, hindi siya isang Hebreo, kundi isang Romano. No? Nung panahon na yun, ang turing sa kanila, they are considered to be Gentiles o mga Hentil. Hindi kabilang doon sa lahi ni Abraham. So itong Roman official na to I consider to be a wealthy person. Of course, di ba, kahit naman sa panahon natin ngayon, if you are a government official, you are a military general, no, normally ang nangyayari is that you become wealthy. No? So ito ay kino-consider o kilala bilang isang mayaman, may mataas na katungkulan, no? Kagabi pinag-aralan natin si Zaccheo, no? Isang chief tax collector, mataas ang tungkulin at napakayaman. And siguro ito ganun din, no? Isang Roman official, mayaman at hindi lang mayaman, meron siyang authority, meron siyang kapangyarihan sa ibang mga tao o sa kanyang mga tauhan. But unfortunately, sa kabila ng kanyang mataas na estado, mataas na katungkulan, mayaman, no, merong kapangyarihan, pero dumarating din pala sa panahon ng buhay ng tao na nagkakaroon ng karamdaman sa pamilya. Kuminsan isa ang apektado, kuminsan dalawa, or worse, meron nga talaga 3, 4. Ano? Parang several years ago may napanood ako na mula sa isang mahirap na pamilya, halos lahat ng anak nilang lalaki merong tama, no, merong sira ang ulo, no. So parang nagkaroon ng mental problem which was, sabi nga, parang inherited, no. Ito ay namana nila doon sa kanilang mga ninuno. So dito sabi rito that the son of this military official or the Roman official nagkaroon ng karamdaman. At ang tatay niya, itong Roman official, has exhausted. No? Ginawa na niya ang lahat ng kanyang magagawa. Ginamit na niya ang kanyang kapangyarihan. Ginamit na niya ang kanyang kayamanan for him to be able to get healing, no? Para gumaling lang yung karamdaman ng kanyang anak. Pero unfortunately, sa dinami-dami ng mga taong pinuntahan niya, siguro iba-ibang mga doktor, iba-ibang mga manggagamot, sa dami ng mga kayamanan na ginastos niya, unfortunately, hindi pa rin ito nagkaroon ng kagalingan. Ang kanyang anak ay hindi pa rin gumaling mula sa kanyang karamdaman. And so one day, he heard, nabalitaan na si Jesus Christ mula sa Judea ay bumalik na doon sa Galilea. And so what he did was,
nag-travel siya, no? Nagbiyahe itong military official na ito, naglakbay, no? From Capernaum dun sa lugar na kanyang tinitirahan o sa lugar na kung saan nakabase siya, and he has to travel about 25 miles. Etong 25 miles na to is about 40 to 50 kilometers. And alam niyo naman, di ba mga kapatid, nung unang panahon, ang pagbibiyahe noon ay hindi kasing aluwan sa panahon natin. Meaning, walang comfortable travel na ginagawa noon. Siguro, very rough ang kanilang daraanan. Of course, walang kotse, walang eroplano. Talagang it's all sa pamamagitan perhaps ng kabayo o ng donkey that they have to travel from one place to another. Either nakasakay sa isang hayop o naglalakad. Bakit siya nagpunta? Kasi sabi po rito, he heard, nabalitaan niya na si Jesus ay bumalik ng Galilea. And this Roman official would like to know kung sino ba itong taong ito. No? Gusto niya makilala kung sino ba itong si Jesus who were doing healings, no, na nagpapagaling sa maraming mga tao. And so, etong ikalawang miracle na ito na ginawa niya sa Galilea ay this time ay mapapatunayan ng isang Roman official in order for him to be able to prove that he is the Son of God. And so makikita natin later on that by the word of the Lord Jesus Christ, ang anak ng military official na to ay gumaling sa kanyang karamdaman, and eventually the entire family believed in the Lord Jesus Christ. So, what are the 3 lessons that we can learn, or mga principles or insights that we can learn from the faith, no? Mula sa pananampalataya ng isang pagano, mula sa pananampalataya ng isang hentil, mula sa pananampalataya ng isang military officer. So, unang bagay na makikita natin is that this person, etong military official, etong Roman official na ito, na nagkaroon ng matinding problema, na nagkaroon ng matinding parang malaking pagsubok sa kanilang pamilya, ang kanyang ginawa after resorting doon sa iba't ibang mga kaparaanan para magkaroon ng solusyon doon sa kanilang problema is that he has to go to Jesus. And dito yan sa verse 46 hanggang 47. Ang sabi rito, muling bumalik si Jesus sa bayan ng Cana sa Galilea, kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Doon ay may isang opisyal ng pamahalaan na ang anak na lalaki ay may sakit at nasa Capernaum. 47. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Nakiusap siya kay Jesus na pumunta ng Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na nag-aagaw buhay. Mga kapatid, 3 hakbangin ang ginawa ng Roman official nito. When he heard about Jesus Christ doing miracles, when he heard about Jesus Christ na bumalik doon sa Galilea, ang sabi rito, nang mabalitaan niya na si Jesus ay bumalik, siya ay, sabi dito, pinuntahan niya ito. Pumunta siya personally kay Jesus. Pangalawa, nakiusap kay Jesus. At pangatlo, ang pakiusap niya ay ang pagalingin ang kanyang anak na nag-aagaw buhay. Kasi mga kapatid, may mga pagkakataon din sa buhay natin. No? By the way, ito yung mapa niyan. Mapapasin niyo yung Capernaum bandang norte. Ang Cana nasa may bandang timog. No? So ang pagitan ng dalawang bayan na yan is about 40 to 50 kilometers. He has to travel. And nasabi nga natin, pumunta mismo yung Roman official kay Jesus. So he has to travel about 40 kilometers. And of course, kaya na makapunta at nakausap si Jesus because of the physical condition ng kanyang anak nung kapanahonan na yon. So makikita natin mga kapatid that this man of influence, ang tao ito merong kapangyarihan, merong impluwensya, merong otoridad, ay dumating sa punto ng kanyang buhay that now he was willing to seek
No? Siya ngayon ay hinanap niya ang Panginoon upang siya ay makahingi ng tulong dito. He was so desperate sapagkat ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay. Kasi mga kapatid, so may mga panahon sa buhay natin na meron tayong iba't ibang mga challenges sa atin, di ba? Meron kami doon sa Bulacan last Sunday, we had this talagang 1 week na matinding paghamon, pagsubok ng pananampalataya namin. And kanina talagang everyone was thanking the Lord na nalagpasan namin yung pagsubok na yon. But during that week, every one of us has to really go to God. We have to really go to Jesus instead na tayo ay magpanic, instead na tayo ay mag-worry, instead that we allow yung anxiety sa buhay natin sa mga panahon na merong mga pagsubok, mga paghamon sa buhay natin. Wala tayong ibang dapat gawin but to go to Jesus. Amen po ba? Dapat pumunta lang tayo kasi no amount of power, no amount of resources. May mga pagkakataon na hindi kayang pagalingin o hindi kayang makagawa ng himala ang anumang kapangyarihan o kayamanan na meron sa atin. Only Jesus, si Jesus lang ang makagagawa ng himala na kailangan natin sa ating mga buhay. Kaya nung narinig nung military official or nung Roman official that he heard that Jesus bumalik ng Galilea. Ang sabi, pumunta siya, nakiusap kay Jesus upang pagalingin ang kanyang anak. Mapapansin niyo po mga kapatid na itong taong ito, bagamat hindi niya alam whether Jesus would heal his son. Hindi niya alam kung ang Panginoon ay, hindi niya alam, hindi siya nakatitiyak na kung ang kanyang anak ay pagagalingin ni Jesus o hindi. But somehow, he has to make an effort. Kailangan niyang maglakbay, kailangan magkaroon siya ng lakas ng loob, kailangan magkaroon siya ng determinasyon na makarating ng Cana sa Galilea para makausap niya si Jesus. Ganon din tayo, no? Much like this official, we must have the boldness. Dapat magkaroon tayo ng lakas ng loob, magkaroon tayo ng pananampalataya na sa panahon ng mga paghamon, sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng mga problema sa ating mga buhay, we have to have that boldness to go to God. Because hindi tayo lalapit sa Panginoon because we already run out of options. But because lalapit tayo sa Panginoon because we have to recognize that Jesus is our only option. Di ba marami mga tao pupunta talagang parang bago lumapit sa Diyos, iba-iba munang solusyon o iba-iba munang posibleng tao ang pwedeng lalapitan nila para makatulong sa problema nila. Tandaan natin mga kapatid that when we go to Jesus sa panahon ng anumang paghamon, kakulangan, pangangailangan ng kagalingan, pangangailangan ng probisyon, anumang klase mga solusyon, problema na kailangan natin sa ating mga buhay, tandaan natin, hindi si Jesus ang ating last option, but rather, He is supposed to be our only option. Kaya nga, kailangan lumapit tayo. And mapapansin niyo, bagamat itong Roman official na to, sabi nga natin, meron siyang kapangyarihan para utusan niya ang ibang mga tao. Pwede niyang utusan niyo isang servant. You go to Jesus, sabihin mo kay Jesus na pumunta dito, sunduin mo siya. Papuntay mo, babayaran ko siya. Hindi ganun ang ginawa ng Roman official. But rather, siya mismo personally ang pumunta. Hindi siya nakipag-usap sa ibang mga pare, o saserdote para makisuyo, but he himself, yung Roman official mismo ang nagpunta. Hindi siya nakiusap, hindi siya tumawag o humingi ng himala from Buddha, from Muhammad, o kung sino mang Diyos-Diyosan. Rather, as sabi po rito, he personally, this Roman official, personally traveled to where Jesus and found him. So mga kapatid, makikita natin na ang isang katangian na meron dito sa taong ito ay yung kanyang matinding pananampalataya. Bagamat pwede niyang utusan ng iba, pero sabi niya, ako ang pupunta kay Jesus. Kuminsan kasi, di ba,
Although wala namang masama doon, minsan pakipag-pray mo nga ako, please pray for me, please ask God for my healing. Okay din naman yun, no? Pero mga kapatid, iba kasi yung tayo mismo. Hello? Iba yung mismo tayo ang lumalapit kay Lord. Okay lang, magpa-prayer request tayo. Okay lang, magpa-pray tayo sa iba. But it makes sense, no? Merong kakaibang klaseng damdamin na kapag tayo mismo, katulad ng Roman official na ito, siya mismo ang naglakbay, siya mismo ang humarap kay Jesus. At ang sabi nito, when he found Jesus, nung nakita niya, natagpuan niya ang Panginoon, nakiusap siya kay Jesus. Mga kapatid, unang prinsipyo na makikita natin, this Roman official went to Jesus. Pwede naman niyang gawin na ibang paraan eh. Pwede naman siya mag-utos sa iba. At kailangan, sabi niya, ako mismo ang pupunta kay Jesus. Pangalawang bagay na ginawa niya, hindi lamang siya nagpunta kay Jesus, but he took Jesus at his word. No? Tinanggap niya yung salita ni Jesus. Nagtiwala siya doon sa mga salitang binanggit ng Panginoon sa kanya. Tingnan niyo ang verse 50. Ang sabi dito, sinabi ni Jesus sa kanya, pwede ka nang umuwi. Magaling na ang anak mo. Naniwala ang opisyal sa sinabi ni Jesus at umuwi siya. Sa Ingles, go, Jesus replied, your son will live. The man took Jesus at his word and departed. Matindi ito mga kapatid kasi noong una, siyempre, pagpunta niya, ina-expect niya, makukuha ko, madadala ko si Jesus, maisasama ko. And then all of a sudden, when he had this encounter with the Lord Jesus Christ, ilang salita lang ang sinabi sa kanya. Anong sabi sa kanya? Pwede ka na umuwi. So parang sabi ng Lord, hindi ako sasama sa iyo, hindi ako pwedeng sumama sa iyo, pero pwede ka na umuwi. Bakit? Sabi ni Lord, magaling na ang anak mo. About for a Roman official, no? Yung makarinig ka ng ganang klase ng salita, parang hindi ka tanggap-tanggap yun for a person like him. But nonetheless, sabi ko rito, naniwala ang opisyal. The man took Jesus at his word and departed. Wala na siyang mga iba pang sinabi, hindi siya nagreklamo, hindi siya umangal, but rather ang sabi nito, naniwala, pinanampalatayanan niya ang salita ni Jesus at siya ay umuwi. Matindi ito, mga kapatid, na pananampalataya. Yung ibang mga tao, maraming pwede mag-reaction pagka ganito. Pero dito sabi, ang Roman official, isang salita lang, sumunod na Jesus. Mapapansin natin mga kapatid that from these verses na binasa natin, si Jesus ay merong great compassion to those who are in need. Makikita niyo ang difference ng dalawa, di ba? Yung unang miracle dun sa wedding, nung sinabi ni Mary na Jesus wala ng alak, no? Parang ibig sabihin ni Maria during the time, gumawa ka, maghimala ka ng alak. Pero sabi ni Lord sa kanya, babae, hindi pa dumarating ang panahon ko. Pero dito mga kapatid, wala nang pasubali. Nung nakiusap ang Roman official, sabi niya, Jesus, may sakit, nag-aagaw buhay ang anak ko. Sumama ka, panggalingin mo ang anak ko doon sa Capernaum. Alam niyo dito, wala nang ganong sinabi. Hindi na sinabi ni Jesus na hindi ko papanahon. But rather, ang sabi, meron siyang matinding habag sa mga may pangangailangan. Pero hindi lahat ng may nangangailangan ay merong totoong pananampalataya. In other words, mga kapatid, sa paglapit natin sa Diyos, hindi sapat na meron lamang tayong pangangailangan, but we also have to have yung totoong pananampalataya sa Diyos. Hindi lang meron tayong pangangailangan na, Lord, pagalingin mo. Lord, ibigay mo. Lord, sagutin mo. Hindi. We have to have a real faith. No? And dito makikita natin that Jesus Christ was testing the man. No? Sinusubukan niya yung Roman officer kung ito ba ay maniniwala o hindi. Sinusubukan niya yung taong ito kung ito ba is going to use yung power ni Jesus for his own benefit.
In other words, mga kapatid, he was trying to discern, no? Tinitignan ng Panginoon, pinag-aaralan ng Panginoon kung ang lalaki bang ito ay katulad ng ibang mga tao who are following Jesus with the intention of asking Jesus to fix their problems without acknowledging who He is. Parang sa panahon natin ngayon, maraming mga taong lumalapit sa Diyos. Actually, ang kanilang paglapit sa Diyos para yung problema nila magkaroon ng solusyon. Marami mga tao lumalapit sa Diyos upang ang kanilang mga karamdaman ay gumaling. Marami mga tao lumalapit sa Diyos para maayos kung ano mang problema meron sa buhay nila. But the thing is, one thing that they lack is that wala silang intention to acknowledge kung sino ang Panginoon sa buhay nila. You see, mga kapatid, if we are looking for miracle, if we are asking for miracle, for healing, we are asking for God's provision, wag lang tayong humiling kasi gusto natin ayusin ni Lord yung problema natin. But rather, when we come to God, we have to have that real faith in Him. And we have to have that intention to acknowledge who Jesus is sa buhay natin. In other words, wag natin hanapin lang ang pagpapala, hanapin natin ang nagpapala. We don't need to look for healing. We have to look for the healer. We don't need to look for just the blessing, but we need to look for the blesser himself. So, ang taong ito, wow, totoo pala yung pananampalataya niya. He trusted Jesus' word that his son would be healed. Anong ginawa niya? Pagkatapos sa sinabi ni Jesus sa kanya, umuwi ka na, umalis ka na, magaling na ang anak mo. Siguro mga kapatid, almost one day kasi 'di ba sabi kinabukasan, no? Pagkatapos niyang umalis kay Jesus, naglakbay siya pabalik ng Capernaum at kinabukasan sinalubong siya malapit na doon sa kanilang bahay. Sinalubong siya ng mga tao. Magaling na. Magaling na ang anak mo. Why did that happen? Bakit ito nangyari? Because this Roman person, this Roman official trusted the word of Jesus Christ. And remember mga kapatid, God answers prayers according to His will. Sumasagot ang Panginoon ng ating mga panalangin ayon sa kanyang kalooban. And we have to believe that God is in full control of every situation ng ating mga buhay. Ibig sabihin, alam ni Lord kung anong gagawin niya. May mga panahon na hindi mangyayari kung anong gusto natin, like this Roman official. No? Gusto niya sumama si Jesus, pero si Jesus hindi ng paraan niya. Anong paraan niya? Umuwi ka na, magaling na ang anak mo. May mga pagkakataon kasi, di ba? Parang kung ano yung gusto natin na paraan ng Diyos, parang yun ang dinidikta natin kay Lord. But here, sabi natin dito, He answers prayers, tumutugon siya sa ating mga panalangin according to His will. And we have to believe that God is in full control of every situation. Kaya, mga kapatid, kung hindi man sumagot si Lord sa panahon, sa paraan na gusto natin, huwag tayong panghinaan ng loob kasi alam ni Lord kung ano ang kanyang ginagawa. Amen po ba? Alam ni Lord, no? Because Jesus Christ is Lord over the whole world. Kung ano yung sabihin niya, mangyayari. Ang trabaho natin bilang mga mananampalataya is to believe and to respond in faith. Amen? No? Alam ni Lord kung anong gagawin niya. Pag may sinabi siya, mangyayari. Ang ating papel, ang ating role is to be able to respond in faith and to believe and to trust the Word of God para sa ating mga buhay. So we can definitely trust God's Word. Mari nating pagkatiwalaan, 101% we can trust the Word of God na mangyayari sa buhay natin. Amen. May mga panahon na hindi sa paraan na gusto natin, but the will of God, the plan of God will prevail. All that we need to do is to trust the Word of God
sa ating mga buhay. So number 2 principle na ginawa ng Roman official, he took Jesus' word. Pinaniwalaan niya ito. At pangatlong ginawa niya ay lumago sila sa kanilang pananampalataya. Verse 53, naalala ng opisyal na ng oras din yun ay sinabi sa kanya ni Jesus na magaling na ang anak niya. Kaya siya, after receiving miracle, after receiving the healing of his son, ang sabi po rito, kaya siya at ang buong pamilya niya ay sumampalataya kay Jesus. In English, sabi po dito, then the father realized that that was the very time Jesus had told him, your son will live. And so, what happened is that he and his entire household believed in the Lord Jesus Christ. In other words, mga kapatid, sa maliit o malaking bagay, anumang bagay na maliit o malaki na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay, dapat ang lahat ng bagay na ito ay nagbubunga o nagre-resulta ng paglago natin sa ating pananampalataya. Amen po ba? Kasi marami mga bagay na tinanggap natin. Marami mga bagay tayo na hiniling sa Diyos, tinanggap natin. Marami tayong mga prayers that were answered. Mapapansin niyo sa mga tao ngayon, di ba? People who are just looking for miracles, halimbawa, gustong-gusto na makakita ng mga bulag na nakakakita, gusto na makakita ng mga lumpo na nakakalakad, gusto nila makakita, makawitness sa mga bingi na nakakarinig. I mean, there's nothing wrong with that. No? Pero hindi lang tayo dapat mapapansin yung mga tao na minsan tumanggap ng kagalingan, but unfortunately, they did not grow. Hindi sila nanampalataya sa Panginoon. But this person is different. Nung gumaling ang anak niya, ang sabi rito, siya, the Roman official, together with the entire family, ang sabi, they believe in Jesus. Mga kapatid, ang ibig sabihin, ang Roman official na to ay nagbigay ng clear evidence na hindi siya katulad ng ibang mga tao. Alam niyo, during the time of Jesus, there were a lot of people following Jesus Christ. Pero yung mga tao na sumusunod na yon, no, they were following Jesus for different reasons. No, yung mga tao yun, minsan ang kanilang intention para makakain, para makita nila, no, anong tawag doon, mga usisero, mga usi, no, gusto na mag-usisa kung ano yung mga nangyayari, kung ano yung mga kaganapan sa paligid nila. Pero this person is different. Lumapit siya kay Jesus, hinanap niya si Jesus, hindi para manood lang, no, kundi sabi dito para siya ay magkaroon ng totoong pananampalataya. He may have come initially looking for help. He may have come merely for the healing of his son. But when he left the presence of Jesus on a path toward belief, pagkatapos sa sinabi ni Jesus sa kanya, umuwi ka na, magaling na ang anak mo, paglisan niya. Mga kapatid, grabe. Taglay, dala-dala ng Roman official na ito, yung pananampalataya niya na totoo ang sinabi ni Jesus sa kanya. Ibig sabihin, mga kapatid, merong resulta, merong produkto yung ating pananampalataya. For this Roman official, what started as a desperate physical need, it became a moment of trusting belief. Doon sa panahon na wala na siyang pag-asa, sa panahon na wala na siyang para makitang solusyon, mamamatay na yung anak niya, 50-50 na, in dire need, no? Grabe na yung sitwasyon. Lumapit siya kay Jesus. He went to Jesus. He trusted the Word of God. And it has become a moment of trusting belief for this Roman official. Mga kapatid, gamitin natin ang mga pagkakataon na kung saan ang ating mga pananampalataya ay nahamon, na kung saan ito ay maging moment of us, no, having this trust, having this great belief sa ating Panginoon.
Habang ang ibang mga tao ay interesado lamang, parang nag-uusisa lang sila kung ano ang pwedeng gawin ni Jesus. Pero itong Roman official na to, he came to believe in Jesus at naniwala siya na si Jesus ang tunay na anak ng Diyos. So mga kapatid, ang sabi sa binasa natin, gumaling ang anak ng Roman official. And this has caused him then and his entire family to believe in Jesus. At ang pagkakaroon ng pananampalataya kay Jesus, no, ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya will cause us to grow in our faith. At ganun din ang may babahagi natin sa ibang mga tao. In other words, mga kapatid, ilagay natin ang wala o kumpiyansa sa Diyos, hindi lamang sa kanyang mga pangako, but on God Himself. And so whether God will answer our prayers or not, naniniwala tayo that God still endures and God is still God. Sabi ko nga sa inyo, may mga pagkakataon na meron tayong mga gustong paraan ng Diyos na kung minsan hindi yun ang paraan na gagamitin ng Diyos para sa atin. And so, whether He answer our prayers or not, let us continue to believe. Let us grow on our faith that God is God. Hindi sa panahon na gusto natin, hindi sa paraan na nais natin, pero si Lord, merong paraan na nakalaan para sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi mga kapatid, etong Roman official nito, 3 bagay ang ginawa niya. Sa panahon ng kanyang matinding problema, pangangailangan, he went to Jesus. Naglakbay, nag-effort. Pagkaharap na niya si Jesus, may sinabi na si Jesus, umuwi ka na. Hindi siya nagreklamo. He took the word. Okay, Lord, lakbay na. The next day, pagbalik niya ng bahay, magaling na ang anak mo. As a result ng kanyang pananampalataya, ang sabi, siya at ang kanyang buong sambahayan ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ito yung proseso na kung saan ang tayo bilang mga mananampalataya should not only after the miracles of God, but we should be after doon sa kung sino ba ang Diyos sa ating mga buhay. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat for your word for us today. Marami pong salamat, Panginoon, for this simple story of you healing the son of a Roman official. Salamat po, Panginoon, na kami po, Panginoon, whenever we go to you, ay hindi mo po kami itataboy. We will not be, Lord God, rejected by you, but rather, Lord, we will be Lord, tatanggapin mo kami, we will be accepted, and that, Lord, ano man ang mga salita na iyong sasabihin para sa amin, Panginoon, we have to believe, we have to have that faith, Lord, to believe your word, to receive your word, at bilang pagtanggap namin, dahil sa pagtanggap namin ito ay magre-resulta, Panginoon, ng paglago ng aming mga pananampalataya. So, Lord, continue to allow us to experience miracles sa aming mga buhay. Ano mga bagay na ginagawa mo, maliit o malaki, Panginoon, alam po namin, Panginoon, that you are doing something in our lives that will help us build our faith in you, and that, Lord, you will make our faith na magbubunga, Panginoon. This faith, Lord God, will go into multiply and will bear fruit for the glory of your name. Father, we thank you and honor you this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat